Dan, like and subscribe baka naman. Kung di mo ko papautangin, edi asa kang magde-date tayo, ika na nga ng feeling poging lalaki dito sa ating bidang dalaga, at siya na nga rin daw magbayad sa hotel kung sakali. Bigla na nga lang itong sinipa ng dalaga at ang kapal nga raw ng mukha nito, ngunit gumanti rin at break na nga raw sila, at wala na nga raw itong pera, wala rin daw silang tsak-syakan. Abat iniyakan pa nga ito ni ate mo at first boyfriend niya nga raw kasi ito, habang pagtataka naman ang nadarama ng kanyang mga tropa at ano raw ba kasi meron sa lalaking iyon. Ayon naman sa dalaga ay kamukha raw kasi ito ni Papa Joshua Garcia, na kinabwisit naman ng mga kaibigan nito at good luck nga raw sa dalulong dalaga. Samantala, habang nagmo-moment ito sa koridor, ay dito naman pinakita ang isang lalaki na binubuli ng kanyang mga kaklase. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang ang mga kaklase nito nang biglang pumagitna ang dalaga at kinausap ang lalaki. Dahil dito ay tumigil na ang mga bully at muli nang lumabas ang nagmo-moment na dalaga. Abat sinundan na nga ito ng binata at sinabing in love nga raw itong dalaga kaya siya kinausap, ayon naman sa dalaga ay huwag daw assuming si bata dahil hinding-hindi yun mangyayari. Kinontra naman ito ng binata at sinabing hindi raw yun ang gusto niyang sabihin, sabay pakita ng magazine ito na naglalaman ng mga bagay tungkol sa mga alien at kung ano-ano pa, na marahil interesado raw itong dalaga kaya lumapit sa kanya, mga alien, mga UFO na maging Amerika at Japan ay napatunayan na raw. Patuloy na nga nitong kinulit ang dalaga hanggang sa nabuisit na ito at kaka-break niya nga lang daw sa jowa niya tapos kung ano-ano pa raw ang pinagsasasabi nitong binata sa kanya. Puro mouth kaya wala raw mga kaibigan. Natigilan na nga ang binata sa sinabi ng dalaga at huwag nga raw itong bida-bida. Napagtanto naman ng dalaga na medyo nasobrahan ang sinabi niya kaya nag-sorry sa binata, sabay pinulot ang magazine nito at sinauli sa lalaki. Di nga raw siya naniniwala sa aliens pero naniniwala raw siya sa mga multo. Tinawanan nga lang ito ng binata at di nga raw totoo ang mga multo, na agad na ngang kinabuisit ng dalaga. Dito nagbanate na nga ang dalawa sa mga paniniwala nila. Mula sa lola nitong dalaga na isang spirit medium nga raw, habang mga alien at UFO naman banat nitong binata. O siya magpustahan tayong bansot ka, ika na nga ng buwisit na dalaga sa binata, at kung meron nga raw multo ay magiging alalay niya itong mukhang bunot. Game ako dyan, ribat naman ng binata at kung totoo nga raw ang mga UFO ay siya ang magiging alalay nito. Wala na ngang sinayang na oras pa ang dalawa at nauna na itong si ate na pinapante ni Kuya Bunot ang buhok sa isang abandonadong ospital, at dito nga raw talamak ang pagpapakita ng aliens. Kung saan nangunguha raw ng mga tao para pag-eksperimentuhan. Samantala, sa isang abandonadong tunnel naman pinapante ng dalaga ang ating bida at isang araw itong sikat na spot kung saan nagpaparamdam at nagpapakita raw ang mga multo. Bagamat natatakot ay nagpatuloy pa rin ang binata sa paniniwalang di totoo ang mga multo at nang manalo sa kanilang pastahan. Puro mouth na nga ang dalawa sa isa't isa tungkol sa kanilang mga paniniwala at patuloy pa ring nagdediskusyon sa kung sino ang tama sa kanilang dalawa. Ayon sa dalaga ay sa sobrang weirdo raw ng kanilang pamilya, lagi raw siyang pinapagawa ng isang ritual bago lumabas ng bahay, hanggang sa makapunta sa eskwelahan, na siya nang naging rason para pagtripan daw siya ng mga kapwa niya bata. Wala naman daw siyang magawa dahil kung hindi niya susundin ay babanatan daw siya ng kanyang lola, at ang malupit pa raw ay mismong crush niya ay isa rin sa mga nangbubuli sa kanya. Dahil dito ay kinamurian nga raw niya ang kanyang lola, di na niya kinausap simula noon pero kamakailan lang ay naging okay naman na raw sila, pero di na raw niya ginawa pa ang ritual simula noon. Sa kabila nito ay mas nabibwisit daw siya kapag may mga taong binabastos at inaalipusta ang kanilang pamilya. Dito rin daw niya napagtanto na hindi siya nagalit dahil sa hindi siya nagustuhan ng kanyang crush dati, bagkus ay nagalit siya dahil kung sino pa ang nagustuhan niya ay siya pang bumabanat sa lola niya. Di man daw halata ay mahal niya ang kanyang lola, na siyang nagpalaki sa kanya at nag-alaga ng mag-isa lamang. May tiwala siya rito kaya naniniwala raw siyang totoo ang mga multo. O siya, ikaw naman, ba't puro alien nilalaman ng utak mong takmol ka, banat na nga ng dalaga sa binata. Wala naman daw rason ika naman ng lalaki, at wala naman daw kailangang rason para magustuhan ang isang bagay. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang ang binata nang biglang may matandang babae ang lumutang sa kanyang harap, at hahayaan na raw siya nitong limasin ang kanyang pakwan basta ba raw ay hayaan din siya nitong pitasin ang kanyang saging. Todo takbo na nga ito ngunit sa kasamaang palad ay tila mas lumalayo pa ang entrada ng tunnel na kanyang pinasukan sa hindi malamang dahilan.
Inireklamo na nga nito sa dalaga na tila hindi naman multo ang naka-encounter niya bagkus ay isang manyak na girang lamang na gusto siyang pagsamantalahan. Huwag nga raw siyang papahuli rito ika naman ng dalaga dahil kung sakali ay isusumpa raw siya nito. Sa kasamaang palad ay mukhang nadali na nga ang binata ng nasabing matanda, habang itong dalaga naman ay bigla na lamang hinabol din ng mga di kilalang lalaki sa pinuntahan nitong abandonadong ospital. Nagising na nga lang ang dalaga sa gitna ng tatlong nilalang na nagpakilalang mga alien, na nanggaling pa raw sa planetang Serpo. At huwag nga raw mag-alala ang dalaga dahil mababait daw sila. Saan parte ang mabait dito, kulang na lang paliguan niyo ako, abat nahiya pa kayo, asan mga damit ko, banat na nga ng dalaga sa mga ito. Todo dada na nga si ate habang nagpatuloy naman sa pagsasalita ang alien, at puro lalaki nga lang daw ang lahi nila at nagpaparami lamang sa pamamagitan ng pagkuklone. Ngunit sa kasamaang palad ay marami nga raw itong masamang epekto sa kanilang ebolusyon, isa na rito ang kawalan nila ng emosyon. Para nga raw masolusyonan ito ay kailangan nila si ate, matapos nilang magtsaktsakan ay kukunin daw nila ang bahay bata niya para sa research, na lubos kinagalit na nga ng dalaga, at para kay Joshua Garcia nga lang daw ang puri niya, at hinding-hindi niya ibibigay lang lalo na sa isang alien. Wala na ngang nagawa si ate nang gamitan na siya ng psychokinesis ng mga nasabing alien, hanggang sa bigla na lamang lumutang mula sa cellphone ng dalaga ang multo ng tunnel na pinuntahan ng binata, na nagngangalang Turbo Granny. Binanata na nga nito ang isa sa mga alien hanggang sa ipakita na ito ang binata at tila sinaniban na ni Turbo Granny, at humihingi ng tulong mula sa dalaga at di nga raw niya makontrol ang kanyang katawan. Pangmalakas ang labanan na nga ang naganap sa gitna ng dalawang panig, at dito naglabas naman ang hinanaing ang binata na bakit ngayon lang daw nagpakita ang mga aliens, na noon pa man pilit niya nang hinahanap ng magkaroon man lang daw siya ng kaibigan. Nagmungtanga na raw siya lahat-lahat, binyuli na lahat-lahat, ni isang alien wala man lang daw nagparamdam sa kanya. Buti pa nga raw itong si Miss Ayase, ang bida nating dalaga, ay prinotektahan siya mula sa mga bully niya. Kaya inan yung mga hype kayo, wag na wag nyo siyang sasaktan, kahit maging halimaw pa nga raw siya maprotektahan lamang ito, banat na nga ng binata na lubos kinagulat ng dalaga. Pilit naman itong pinigilan ng mga alien habang nagpatuloy sa pag-psychokinesis ng dalaga, na napa-flashback noong mga panahon na tinuturuan siya ng kanyang lola na ilabas ang kanyang chi, para hindi raw siya masaktan at magkasakit. Walang ano-ano'y bigla na nga nitong nabasag ang psychokinesis ng kalaban, na lubos nilang kinagulat at may psychic powers daw pala itong dalaga ayon sa binata. Di na nga makapaniwala ang alien at panong natatalo sila ng dalaga, hanggang sa mapagtanto na marahil na sobrahan ang pag-psychokinesis nila rito na nagbukas sa natatago nitong lakas. Sa lakas ng dalaga ay nabutas na nga ang spaceship ng alien na kanilang pinagkakakulungan ng sip-aim niya ang alien, at dito napagtantong totoo lahat ng sinabi ng kanyang lola pati na ang pagiging spirit medium nito. Sa kasamaang palad ay inatake na nga siya ng binata na sinaniban ni Turbo Granny, na pilit niyang kinakausap at bumalik ng araw sa dati. Gamit ang kanyang psychic powers ay nagawa nga ng dalagang ilabas mula sa katawan ng binata ang multo, ngunit sa kasamaang palad ay nakakabit pa rin dito ang sumpa ni Turbo Granny na lubos kinabahala ng dalaga. Ayon sa multo ay hawak na raw niya ang petoy-toy ng binata at hanggang hawak niya raw ito ay hindi maaalis ang sumpa na inilagay niya sa binata. Kung nais niya nga raw itong mabawi ay pumunta ito sa tunnel, at doon na raw sila magbanatan, sabay naglaho na. Kalaunan ay nakatakas na nga rin sila mula sa UFO, at wala nang nagawa ang dalaga kundi maniwala na totoo ang mga alien since kinidnap nga siya ng mga ito. Ganoon din dito sa binata na naniniwala na nga rin daw sa multo dahil maging mismong siya ay sinumpa nito. Naguluhan na nga ang dalawa sa gagawin ngayon since kapag itinigil ni Miss Ayase ang psychic powers niya ay mawawala na naman sa kontrol itong binata. Dagdag pa nga nito na mawawala lamang ito kapag matalo nila si Turbo Granny na siyang pinagmula ng sumpa. Agad na ngang napagdesisyonan ng binata na puntahan ang multo ng mag-isa at kasalanan nga raw niya itong lahat. Ipinabatid naman ng dalaga na kailangan siya ng ating bida pagkat mawawala lamang ito sa sarili kapag wala siya sa tabi nito gamit ang kanyang psychic powers. Kalaunan ay magkasama na ngang umalis ang dalawa. Ngunit bago yun ay ipinakiusap ng binata na isuot na muna ni Miss Ayase ang kanyang damit at shy type nga raw siya. Bigla na nga lang kumabog ang puso ng dalaga na lubos nitong pinagtaka at pinakalma ang sarili at dito na nga tinanong ang pangalan ng binata. Joshua Garcia, pakilala na nga ng binata na lubos kinagulantang ng dalaga at kapangalan pa talaga ng pangarap niyang lablab.
Palablab na rin Lods ng like at subscribe, salamat. Naglulupasay na nga sa daan itong dalaga nang malaman ang pangalan ng ating bida, at di makapaniwalang Joshua Garcia ang pangalan nito, na saktong kapangalan pa ng matagal niya ng crush. Sa inis nito ay ipinagbawal nito sa binata na gamitin ang kanyang pangalan, lalo na sa kanyang harap. Bagamat labag sa loob ay pinagbigyan na nga lang nito ang dalaga nang matapos na ang drama nito, hanggang sa inabot na nga sila ng umaga sa paglalakad at nang mapansin ni Miss Aya na laspag na ang itsura nitong ating bida ay napagdesisyonan na nga nitong sa bahay na nila muna sila tumuloy. Bago pa man sila pumasok ay pa-warning na nga agad ang bungad ni Aya, at medyo malupit daw ang kanyang lola sa mga lalaki kaya medyo mag-ingat nga raw itong bida natin. Ikinagulat na nga ito ng binata ngunit mas kinagulat nito nang bigla na lamang itong magliyab pag-apak pa lamang sa may gate nila Aya, kaya naman agad-agad itong itinapon ng dalaga sa may pinakamalapit na kanal ng maupa ang apoy. Nagsorry naman agad si Aya dahil di niya raw inakalang may barrier daw palang nakaset up sa may gate nila, kaya ayon tinanggal na muna nito para makapasok si Joshua. Siyang tunay nga ay nagawa na nitong makapasok ngunit paulit-ulit na pinagtawanan ni Aya dahil sa nakulat nitong buhok at nasunog nga kanina. Agad nang hinanap ni Aya ang kanyang lola ngunit wala ito sa kanilang bahay, kaya naman nagpaalam muna ito sa ating bida na magpapalit na muna siya ng damit kaya maghintay na muna ito sa labas ng kwarto niya. Di pa man nagtatagal ay bigla na nga lang binuksan ni Josh ang pinto dahil sa taranta nang muling lumutang ang sumpa since nalayo siya kay Aya, na lubos kinagulat at kinabwisit ng nagbibihis na dalaga, at ang hustle nga raw ng sitwasyon nila. Matapos nitong magbihis ay binigyan na nga nito ng masusuot si Josh, sabay tanong kung kumusta nga raw ba ang potoy-toy nito at kung lumalaylay pa raw ba, pagkat kaakibat nga raw ng sumpa ni Turbo Granny ay ang pagkuha nito ng burat nito. Agad sinilip na nga ito ng ating bida at dito lubos na gulantang nang makumpirma na nawawala ang kanyang potoy-toy. Patingin nga, pagbibiro na nga ni Aya ng kahit papaano ay mapakalma ang binata, ngunit wa-epek sa binata na todo-todo ang pagkabahala dahil bukod sa sinumpa na nga ay nawala pa ang longganisa. Dito na nga nagturuan ang dalawa sa kung sino ang may kasalanan, hanggang sa mag-moment na nga ang binata at ayaw niya lang naman daw kasi palampasin ang pagkakataon pagkat nais niya ng kaibigan, kaya lakas loob na kinausap niya raw itong si Miss Aya, ngunit balik-baliktarin man nga raw nila ang mundo ay magkaiba talaga sila ng dalaga. Sabay nagsorry dito at anako na siya raw ang may kasalanan ng lahat. Kapag naresolba na nga raw nila ang lahat ay okay lang na huwag na siyang muling pansinin ni Miss Aya, dagdag pa nga ng ating bida. Kinabwisit na nga ito ng dalaga, at ito raw ang problema sa binatang ito, ang basta-basta na lamang nag-a-assume ng mga bagay-bagay nang di man lang nagtatanong, na siyang rason daw kung bakit walang kaibigan itong binata at pinagtutulakan nga raw nito. Di nga raw siya tulad ng iba kaya pwede silang mag-usap kung kailan niya gusto, ika na nga ng dalaga sa nagdadramang binata. Ang pangit mo, biglang ribat na nga ni Josh na lubos kinabwisit ni Aya at anong pangit daw ang sinasabi nito. Nagbangayan na naman nga ang dalawa hanggang sa natigilan ng parehas makarinig ng doorbell. Ayon naman kay Aya ay ngayon lang daw niya narinig ang nasabing tunog ng doorbell, at ipinaliwanag na ayon daw sa kanyang lola, ay may dalawa raw silang klase ng doorbell, ang dingdong para sa mga tao, at dingdong para sa mga evil spirits. Hanggang sa dito na nga mapagtanto ni Aya na marahil dahil ito sa pagtanggal niya kanina ng talisman sa may gate nila, kaya may nakapasok na evil spirit. Kinataranta na nga ito ng binata at ano raw gagawin nila ngayon. E di ibalik natin yung talisman sa dati nitong kinalalagyan, ribat naman nga ni Aya na siya raw susunod sa bisita nila kung evil spirit man ito. E di masusunog din ako, bobo ka ba, reklamo na nga ni Josh sa dalaga. Problema ba yon? E di lumabas ka muna para di ka madamay, parang tanga naman ito, ribat naman nga ni Aya dito. Sa gitna ng kanilang pagdidiskusyon ay nagulat na nga lang ang dalawa nang biglang mapalibutan ng sementong pader ang buong bahay. Dumagdag pa nga ang sabay na pagdugo ng mga ilong nila na lubos ikinabahala ng dalawa at delikado nga raw ang sitwasyon nila. Walang ano-ano bigla na nga lang lumutang ang isang dambuhalang halimaw, na bigla na lamang silang inataki, buti na lamang kamo at sila ay nakaiwas. Todo takbo na nga ang dalawa mula sa dambuhalang kalaban, na pilit nagdadadada at ibigay nga raw nila ang kanilang mga potoy-toy sa kanya. Pinagtaka na nga ito ni Aya at tinanong si Josh kung may isa pa raw ba itong potoy-toy at ito ang hinahanap ng evil spirit. Ayon naman sa binata ay puro bowl-bowl na nga lang daw kaya huwag na silang maghanap pa, mga buwisit daw sila, tsaka hindi raw evil spirit ang kalaban nila, bagkus ay isang flatwood monster,
na unang namataan sa bansa ng Amerika. Isa raw itong alien na may 3 metrong taas. Pinagtaka naman ito ni Aya dahil panoong nagdingdong daw yung doorbell sa kanilang bahay kung alien ito at hindi evil spirit, so sinasabi raw ba ni Josh na maging sa alien ay nagre-react ang doorbell nila. Paliwanag naman ng binata na meron daw mga pag-aaral na nagsasabing ang mga taong nakakakita ng mga spiritual phenomena ay siya ring madalas nakakakita ng mga alien at UFO. Sa madaling salita, ay di malayong meron daw something common sa mga alien at mga multo. O siya, dami mo na naman sinasabi, yung nakal-alasong usok ang malaking problema natin ngayon, ika na nga ni Aya at di nga raw niya magawang gamitin ang psychic powers niya pagkat pinipigilan niya ang sumpa ni Josh. Dito na nga napaisip ang binata na samantalahin ang kanyang sumpa para lumaban sa alien, at hayaan nga raw siya ni Miss Aya na lamunin ang sumpa at itira lamang ang kanyang ulo nang magawa niya paring makapag-isip. Nabahala naman ang dalaga pagkat kahit kailan di niya pa raw ito nasusubukan. Ngunit since ito lang ang tanging paraan para makalaban sila ay kalaunay sinubukan na nga nito ang iminungkahi ni Josh. Walang ano-ano'y unti-unti na ngang nag-transform ang binata, sa isang pangmalakasang porma na hawig kay Turbo Granny, na ayon sa binata ay tila binalot siya ng isang pambihirang kapangyarihan, ngunit tila pakiramdam niya raw ay depressed siya. Bagamat maliwanag daw ang isip niya ay tila wala raw siyang ganang mabuhay, na kinabuisit na nga ni Aya at umayos nga raw ang binata at papalapit na nga ang kalaban. Siyang tunay nga ay binanata na ng kalaban ng ating bida, ngunit sa gulat nila, maging ng kalaban ay naputol niya ang mga daliri nito, gamit ang kapangyarihan ni Turbo Granny na lubos kinamangha ng ating bida. Sa kasamaang palad ay di kinaya ng katawan ni Josh ang taglay na kapangyarihan ng sumpa kaya ayon muling bumalik sa dati niyang katawan, na lubos problema na nga ng dalawang parehas nanganganib ang buhay sa harap ng dambuhalang alien na kanilang kaharap. Dito na nga napansin ni Aya ang galawan ng kalaban, na tila isang sumo wrestler, at marahil baka matalo nila kung sakaling magawa nilang mapahawak ang kamay sa lupa, na tila katulad sa sumo wrestling. Nabuhayan na nga si Josh nang marinig ito, at bagamat nanghihina na ang katawan ay iminungkahi kay Aya na muli siyang hayaang mag-transform, na agad namang sinang-ayunan ng dalaga at targetin nga raw ng binata kahit isa man lang sa mga paa nito nang mapabagsak ito. Siyang tunay nga ay nagawa ni Josh na maputol ang isa sa mga paa ng kalaban gamit ang kanyang pambihirang bilis, na siya nang naging sanhi ng paglaho ng kamay ng dambuhalang kalaban nang humawak ito sa lupa. Sa kasamaang palad ay nagawa pera nitong makatayo, sabay hinablat si Aya at isinalansang sa may gate. Dahil dito ay nawalan ng malay si Aya, at unti-unting nilamon ng sumpa ang ating bida. Buti na lamang at nagkamalay agad ang dalaga kaya napigilan nito ang sumpa ni Josh, sabay tinrushtok ang dambuhalang kalaban at napakahina raw sumuntok. Abat laban din ng alien at nap icon sa sinabi ng dalaga, kaya banirahan nito ng sunod-sunod na suntok na nagkadiwasak-wasak na nga sa pader. Natigilan na nga lang ang natatarantang binata nang magsalita ang nabubugbog na dalaga, at mukhang sakto na raw ang lalim niya sa pader. Saktong nasa labas na raw siya ng gate, at dito ginamit ang kanyang psychic power para hilain si Josh, sabay kinuha ang talisman at ibinalik sa gate na siya nang muling nag-activate ng seal. Dahil dito ay unti-unti nang nasunog ang dambuhalang alien, hanggang sa namalayan na lamang nila Aya at Josh na wala na ang kalaban at nakalabas na sila sa ginawa nitong kulungan. Happy-happy na nga ang dalaga at akala niya raw mamamatay na sila. Ngunit dahil sa pagod nito ay nahimatay ito na nagsanhi na nga sa muling paglutang ng sumpa ni Turbo Granny sa bida nating wala ng potoy-toy. Papotoy-toy na rin lods ng like at subscribe, hihihi, salamat. 27 ka na, hindi po 20 pa lamang ako. May asawa at anak ka na. Wala po, single ako. Batuhan na nga ng isang manghuhula at isang lalaking artista sa isang show. Todo sorry na nga ang management sa nasabing artista at sa mga sinabi ng manghuhula na may pamilya na raw ito at anak, at kahit sino raw ay masasabing mali ang hula ng matanda na tinawag nilang si Santa Dodoria. Rekta uwi na nga ito nang walang pake sa sinasabi ng iba, habang itong bida naman natin ay nilamon na ng sumpa ni Turbo Granny. Bago pa man ito masaktan ang dalaga ay bigla na ngang dumating sa eksena ang lola ni Aya, na pinakitang si Santa Dodoria, at binanata ng ating sinumpang bida. Bagamat mabilis ito dahil sa sumpa ay naisahan pera nito ni Dodoria, at nakulong sa isang trap na gawa nito. Isang barrier na kung sakaling tangkaing kumawala ni Turbo Granny ay ikamamatay nito. Ayon nga at sunod-sunod na hampas ang natanggap ni Turbo Granny mula sa ating chicks na lola.
Napilit ng lalaban ngunit ulat sa barrier ni Dodoria, kaya naman ginamit na si Josh at sinabing kung papatayin siya ay mamamatay din ang binatang nasa loob niya. O ngayon, wala akong pakialam, ribat na nga ni Dodoria kay Turbo Granny, na napasigaw na lamang ng sunugin ito ni Dodoria. Biglang lipat na nga ng eksena sa paggising ni Aya, na nasa kwarto na niya hanggang sa bigla na nga itong nataranta at hinanap si Josh. Dito na nga ito nagulat nang makita ang kanyang lola na nasa bahay na nila, na agad siyang tinanong kung may pinuntahan daw ba itong sinumpang lugar. Paliwanag naman ni Aya na kaibigan niya raw ang nagpunta, at may naging pastahan nga lang daw sila, sabay hinanap na nga ito sa kanyang lola at kung nakita raw ba nito. Nagulat na nga lang si Aya nang sabihin ng kanyang lola na pinatay na nito ang evil spirit, na agad namang kinataranta ni Aya at kung may salamin daw ba ang evil spirit na pinatay nito. Sus, kala ko ba hindi ka naniniwala sa mga multo, ribat na nga ng kanyang lola, tsaka di ba peke lamang ako na spirit medium, pasaring na nga nito kay Aya. Kinabwisit na nga ito ng dalaga at hanggang kailan daw ba ito dadamdaman ng kanyang lola, nakaraan na nga raw yun kaya sagutin na lamang daw ng kanyang lola ang tinatanong niya at nanganganib daw ang buhay ng kanyang kaibigan. Sa kabila nito ay nagmatigas pera ng lola, at estorya lang daw ang mga multo, tsaka fake lang daw ang mga katulad niyang spirit medium. Wala na ngang nagawa si Aya kundi humingi ng tawad sa kanyang lola at sa mga sinabi niya rito dati, para lamang malaman kung nasaan na ang kanyang kaibigan. Dito na nga sinabi ng kanyang lola na nasa shrine ng binata, na siyang agad na ngang pinuntahan ni Aya, at di nga raw niya mapapatawad ang kanyang lola kung may nangyari dito. Habang tumatakbo ay napa-flashback na nga ito sa moments ng binata, na nais lang naman daw magkaroon ng kaibigan, at kasalanan niya nga raw ang lahat kaya ito nadali ng sumpa ni Turbo Granny. Lubos kinagulat na nga nito nang makitang okay lamang si Josh, na siya nang naiyak nang makita siya. Buwisit buhay ka pa pala, kala ko pa naman ano na nangyari sa'yo, banat na nga ni Aya sa ating bida. Na bagamat naiirita sa mga nangyayari ay nakahinga na ng maluwag. Bigla na nga itong nagulat nang biglang lumutang ang kanyang lola, at sinabing magiging okay lamang ang binata basta raw ba ay di ito lalabas ng shrine. Nainis na nga itong si Aya at bakit daw ba kasi sinabi ng kanyang lola na pinatay niya ito. Dito na nga ipinaliwanag ni Aya na kinuha ni Turbo Granny ang putoy-toy ni Josh, at hanggat hawak daw ni Turbo Granny ang putoy-toy nito ay di maaalis ang sumpa ni Josh. Responsable nga raw siya sa mga nangyari rito kaya nais niya lamang makatulong, ika na nga ni Aya sa kanyang lola. Dagdag pa nga ni Aya na kaya niya na raw gumamit ng psychic powers, na nagawa niya matapos maka-encounter ng aliens at UFO, di naman naniwala ang lola dahil di naman daw totoo ang UFO. Mariing kinontra naman ito ni Aya at ganyang-ganyan din daw ang mindset niya kahapon bago nangyari ang lahat, basta raw ay kaya niya nang gumamit ng psychic powers ngayon, na siya niyang ginamit para kontrolin ang sumpa ni Josh. Ayon na nga sa lola ay dating tinatawag na 100 kilo granny si Turbo Granny, isang modernong yokai na naghasik ng lagim sa buong bansa, at nanirahan sa isang tunnel. Dati nang araw niya itong pinuntahan, ngunit sadyang malakas ang spiritual power na nagmumula rito na di niya kinayang pumasok pa. Isang araw itong location-bound spirit na mayroong particular na lugar na kinahuhumalingan, na siyang pinakamalalakas sa teritoryo nila. Walang sinumang spirit medium ang magtatangkang labanan ang mga tulad nitong location-bound spirit, ika na nga ng lola niya. Si Turbo Granny nga raw at ang location-bound spirit na ito ay naghalo, na naglikha ng isang napakalakas na nilalang kaya iwasan nga raw nila Aya at huwag labanan. Kalimutan na nga raw ito ni Aya at hayaan na lamang ang binata. Mariing pinabatid naman ni Aya na hindi niya iiwan ang binata at tutulungan ito, kaya naman biniro ng lola niya na baka in love lang daw ang kanyang apo sa binata kaya ito ginagawa. Matapos ang kulitan ng dalawa ay nagbigay na nga lang ng advice si Lola Dodoria at kung talagang nais daw nilang labanan si Turbo Granny ay dapat matalo nila ito sa habulan. Kaso nga lang daw ay teritoryo nito ang buong Shono City kaya dapat ay mapalabas daw nila si Turbo Granny ng city ng Hami na ito, at maging sila Aya daw ay kaya na itong matalo. Pinag-alala naman ito ni Aya dahil olats daw siya sa mga takbuhan-takbuhan na yan. Tsaka bakit di na lang daw gamitin ng kanyang lola ang barrier magic nito na sigurado yak lang naman talunin ang Turbo Granny. Paliwanag naman ng kanyang lola na ang barrier spells niya ay hiram na kapangyarihan lamang sa mga Diyos ng kanilang lupa, at walang epek sa labas ng kanilang syudad. Gustong sabihin may teritoryo rin tayo, pagkamangha na nga ni Aya. Oo,
ika naman ang lola at lahat nga raw ng lugar ay may kanya-kanyang Diyos. Anyway, ito nga lang daw ang tanging paraan para matalo si Turbo Granny, kaya kung siya nga raw sila ay umpisahan na nilang mag-training sa pagtakbo, lalo na raw nitong binatilyo. Kung kailangan nga raw mag-push up, mag-sit up, mag-squat, 5 set, 100 ulit, gawin daw ng binata ng lumakas ito, at ito naman daw na si Aya ay mas palakasin pa raw ang kanyang psychic powers, dahil since di raw siya makakatulong, ay aasa raw ang dalawa sa kanilang natatanging lakas, paliwanag na nga ni Lola Dodoria at siya raw mismo ang magti-training sa dalawa. Matulog na nga raw ang dalawa at mag-uumpisa na sila bukas. Ang sarap ang bata pa ng lola mo. Ika na nga ni Josh habang pagkabuisit naman ang nadarama ni Aya at bida-bida nga raw ang kanyang lola. Samantala, laman na nga ng balita ang artistang hinulaan ni Lola Dodoria kamakailan pa lamang, kung saan binatiko sa skandal nito na mayroon na palang asawa at anak, bukod pa sa 27 anyos na pala at hindi 20 na sinabi ng artista. Tinawanan nga lang ito ni Lola Dodoria at kailanman di pa raw siya nagkamali sa mga hula niya. Kinabukasan, ay pinakita naman na banyong-banyo na itong si Josh, na lubos problema ni Aya habang agaw buhay naman sa pagpigil itong ating bidang binata. Dito na nga siya tinanong ni Lablab Dodoria kung papaano niya nagagawang kontrolin ang sumpa ni Josh. Ayon naman sa dalaga ay may nakikita raw siya ritong aura at kapag kinokompress niya ay nagagawa niyang panandali ang kontrolin, tulad din daw sa ibang bagay tulad ng mga puno at bato, na siya niyang nagagawang pagalawin sa maliit na lugar. Ibang-iba raw noong nag-activate ito dati, na akala niya kaya niya nang gawin lahat, na pansamantala lamang pala at ngayon pag-alaw-galaw na lamang ng mga bagay ang kaya niya. Dito na nga siya sinabihan ng kanyang lola na subukang isara ang kanyang mata at damahin ang aura ni Josh sa pamamagitan ng ibang senses niya. At mukhang di lang daw ito ang kayang gawin ng kanyang psychic powers, sinunod naman ito ni Aya at nagawang hawakan ang aura ni Josh sa pamamagitan ng kanyang pangdama. Ngunit pansamantala lamang at di pa kayang kontrolin maayos. At nag-uurumentado na nga itong si Josh dahil sisabog na raw ang kanyang lubot, di na nga nito kinaya at napatakbo na sa bahay at sumilip na raw ulo ng kanyang pupo, na agad namang pinigilan ni Aya at huwag daw itong tutubol sa bahay nila, at maging si Lola Dodoria nga ay nakipaghabulan na rin. Ayun nga at nagtagumpay naman si Josh na makapupo, ngunit kapalit ang natitirang dangal at todo-todong kahihiyan niya, dahil kailangang nakasilip pa rin si Aya para mapanatili ang kanyang human form. Habang nagmo-moment ang binata ay nag-usap naman ang maglola, at ang kapangyarihan daw ni Aya noong na-awaken ito ay marahil ang tunay niyang kapangyarihan, at maaaring nasil lang daw sa loob-loob niya. Dapat daw ay mailabas nila ito ngunit di nga lang daw alam ni Lola Dodoria kung gaano katagal ito aabutin sa pamamagitan ng kanilang magiging training. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang si Aya nang makita na kaharap niya na si Turbo Granny, at siya lamang ang tanging nakakagalaw. Dito na nga nagbanta ang kalaban, at sinabing nakakahawa ang kanyang sumpa sa lahat ng nakikita at nakakasalamuhan ng binata, kaya huwag daw siyang mamaliitin ng mga ito. Pumunta nga raw si Aya sa tunnel mamayang gabi dahil kung hindi ay papatayin niya raw lahat ng nakapalibot sa binata. Agad ikwinento na nga ito ni Aya sa kanyang lola, kaya naman kinagabihan ay binigyan sila nito ng mga damit na pangontra sa mga evil spirits para paghandaan ang kalaban. Bago umalis ay mainit na yakap na nga ang ibinigay ni Lablab Dodoria sa kanyang apo, at huwag nga raw itong mamamatay. Payakap na rin Lods ng like at subscribe ko, salamat.